Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya at maging sa ating natapos na gawain ho kayo ng umaga. We praise and thank God. At meron tayong ilang kapatiran na for a long period of time, more than a year natin hindi nakasama din sa church because of the pandemic. At nakasama natin muli kayo ng umaga. We praise and thank God for that, for sweet, sweet fellowship. Talagang iba, yung kasama ang mga kapatiran and yung atin hong nakaka-fellowship ho sila at tayo ho'y nakakapagpalakasan sa isa't isa. At ilan ho muna mga reminders and announcements. Una ho ay pagbati sa magbe-birthday bukas. Literally, bukas ang birthday niya. Pakisama sa prayer. Tomorrow ho ang scheduled na CS procedure ng aking asawa. At bukas ho ng madaling araw kami ay nasa ospital na. At pakisama ho sa panalangin ng maging maayos ang lahat, and we are praying and desiring na Lord willing ay dagli ang mauwi after 3 days ay makauwi na sana ang bata agad So pakisama ho sa panalangin po ang aking asawa. Kabado pa rin, pati ako kinakabahan pa rin at pakisama ho sa panalangin, hindi lamang ang physical at financial, kundi lalo na ang spiritual na mga pangangailangan. And then also, ay pag-pray ho natin ang ating mga kapatiran, maraming may karamdaman. Ang Ardiente family, sila Sister Gemma, nag-text sa akin kayo ng umaga, may mga ilan may karamdaman sa kanila, maging ang ilang mga kapatiran natin, sila ang Alak family, yung iba yung mga ubot-sipon pa rin, pero salamat. As Brother Aldrin ay kasama ho natin ngayon. And then also, si Brother Dave Paule, huwag natin kalimutan, isama ho sa panalangin. Hindi lamang yung kanyang karamdaman, kundi maging yung kanilang source of income, dahil apektado yung kanilang kabuhayan doon ho sa kasalukuyang pandemya. So pakisama ho yun sa prayers. Okay, so yun ho ang ilan sa mga announcements. By the way, next Sunday ho ay meron hong Joy Fellowship ang ating mga kabataan, and it will be an online fellowship, and Lord willing next month, February, magiging hong face-to-face fellowship. And we would like to encourage ang ating mga young people to be excited to participate ho doon sa ating mga Joy Fellowship, lalo na sa month ng February. At alam natin, February is Love Month, and usually meron tayong I Love My Church, at ginagawa po natin yan every year. At yung ilang mga pag-aaral o pangangaral ay nakasentro sa pag-ibig, at tingnan ho natin sa pag-pray po natin yan. And then also ho, paalala ko lang ho muli, siguro hanggang February, ipapaalala ho natin ito. Meron ho tayong 3 envelope dyan sa likod. Ang brown envelope for our general offering, mga panggastos natin sa church, pangsuporta sa manggagawa. Ang ating green envelope is project offering. Meron ho tayong 60,000 na goal na i-raise hanggang April, sapagkat plano ho natin sa biyaya ng Panginoon na magkaroon ng mga LED monitors sa harapan ng ating bahay samba, o dito sa harapan ng ating pulpit area. And dito doon ho, lahat ng ihuhulog ho dito na naka-green envelope, diretso ho yan doon sa proyekto na yon. At ang ating white envelope, ang ating missions offering, meron ho tayong 3 na manggagawa na sinusuportahan. At nawa ho ay patuloy ho tayong magtapat sa Panginoon at magpagamit sa Panginoon, maging sa mga pinansyal na bagay po na ito. And lastly, I would like to remind us, meron ho tayong mas matindi pa sa COVID-19 gospel track nakapanahon, at magiging pag may nakakita ng tao dito, medyo mas magiging interesado siguro silang basahin ito at pag-pray natin na gamitin ng Panginoon. Halimbawa, kayo ay namalengke or what na maganda na meron ho talagang laging dala-dala para maiabot ho sa iba. At hindi natin, kung wala tayong time na sila ay makausap, pakibasa lang po. Ayan. At nawa ay gamitin yun ng Panginoon para ho sa kanilang ikaliligtas. At meron ho mga kopya ho dyan, and patuloy ho tayo magpuproduce po niyan. Okay, so that takes care of our announcements. Oh, by the way, Wednesday ho pala, hindi ho sigurado kung meron tayong time in the Word, sapagkat maaring Wednesday lalabas ho ng ospital ang aking mag-ina, Lord willing. So pakisama ho yun sa prayer. So wait for further announcements, pero Lord willing, sigurado ho, humanly speaking, ay meron ho tayong time in the Word ng Friday, at atin hong online prayer meeting din po at 7:15 p.m. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho ngayon ay dadako sa paghahanda sa pagsamba. Magkaroon ho tayo ng sandali na personal na at matahimik na pananalangin
At hingin natin ang pagsiyasat ng Diyos sa atin at pagbibigay ng Kanyang kapangyarihan sa ating paglapit sa Kanya sa panambahan. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po, O Diyos, dahil alam namin ang katotohanan na kaming mga makasalanan ay iyong kinahabagan. Kami ay iyong minahal. At oo, sangayon sa iyong salita, kami ay iyong hinirang. At yung sinugo ang aming Panginoong Hesukristo upang magbayad ng aming mga kasalanan. At ikaw rin, O Diyos, ang kumilos sa amin, nagpanganak sa aming muli, upang kami ay sumampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. At kami, O Diyos, ay tinatakan mo at tinatakan mo ng banal na Espiritu, tinahanan ng banal na Espiritu. At kami ay inampun mo sa iyong pamilya. Salamat, O Diyos, sa napakadami at oo, napakadakilang mga biyaya na ito ng aming kaligtasan. Lord, bigyan mo kami ng mga mata upang makita ang mga dakilang bagay na ito. Patuloy naming ma-appreciate, O Diyos, at magtulak sa amin sa mas lalong malalim at mainit na pagmamahal at pagsamba sa iyo. At yun din, O Diyos, itulak kami nito sa kabanalan ng buhay. Kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, na tunay nga kami na mga pinalaya sa kasalanan ay mga alipin mo na at alipin ng katwiran. At nawa, O Diyos, ang katotohanan ito ay makita sa aming mga pamumuhay araw-araw, sa aming pakikitungo sa aming kapwa, maging sa aming mga kapatiran. Lord, we pray, O Diyos, sa amin hong gawain ngayong gabi, tulungan mo kami. Alam namin, O Diyos, na hiwalay sa iyo wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo ang lahat ng ito ay pawang walang kabuluhan. At kung walang pag-ibig, Panginoon, ito ay walang kasaysay. O Diyos, na mamasumpungan mo na tunay nga kami ay sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kami nag-aalay sa iyo ng papuri na merong pagmamahal. At Ama, ikaw po ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Bantayan mo kami at saliksikin mo kami anumang mga kasalanan sa aming mga buhay. Hindi lamang ang mga gawa o lakad, kundi maging ang mga kaisipan na hindi lapat at hindi sang-ayon sa iyong kalooban. O patawarin mo po kami, O Diyos. At ang mga gagawin namin sa aming pag-aawitan, pagbabasa ng iyong salita, O Panginoon, maging ang mga ngaral ng iyong salita, ay tulungan mo, bigyan mo ng kapangyarihan at tapang at karunungan upang ituro ang iyong katotohanan at patuloy na ikaw ang maluwalhati sa iyong iglesia. Lahat ng ito, O Panginoon, ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not
and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I am needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and love is that endureth. Thine own near presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Matilo po tayo nakatayo. Tayo ho ay dadako sa atin hong sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon. At panggagaling ho ang ating pagbasa mula ho sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 5. Acts chapter 1, verses 1 to 5. Sabay-sabay po nating basahin. Verse number 1, ready, read. Kagalang-galang na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng mga ginawa at itinuro ni Kristo mula sa simula, hanggang sa araw na dalhin siya sa langit matapos magtagubilin sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanyang mga hinirang na apostol. Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, nagpakita siya ng maraming ulit sa kanila upang mapatunayang siya ay buhay. Ginawa niya ito sa loob ng 40 araw at nagturo ng mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Habang kasama pa nila, nagbilin siya ng ganito sa mga alagad. Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Nagbautismo sa tubig si Juan, subalit ilang araw na lamang, babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o muli Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ka namin at tunay nga dakila ang iyong katapatan. Araw-araw, tuwing umaga, sa bawat ginagawa namin, sa bawat hininga namin, O Panginoon, nasusumpungan namin ang iyong dakilang katapatan. Lalo na, O Panginoon, sa aming kaligtasan. Alam namin na maging ang aming pagpapatuloy sa pananampalataya ay dahil sa iyong katapatan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga sustento sa aming mga pangangailangan, pisikal man ito, material man ito, at lalo na sa spiritual. At Ama, dalangin ko po
Tunay nga, patuloy ka naming maluwalhati sa aming mga gagawin. Salamat, Panginoon. At binigyan mo kami, Panginoon, ng iyong salita na basihan ng aming pananampalataya. At nawa, Panginoon, ay patuloy mo itong gamitin sa ikatatatag namin, sa ikakalalim pa ng aming pagkakilala sa iyo, at patuloy na ipaglilingkod ng aming mga buhay sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang bawat aspeto ng gawaing ito, patuloy kang maitaas sa aming kalagitnaan, at kami naman ang maibaba. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Mantili po tayo nakatayo. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, I am resolved. Terrestrial ball, on this terrestrial ball, to name of majesty ascribe and crowning, Lord of all. With yonder sacred throne, we at His feet may fall. We at His feet may fall. We'll join the everlasting song and matili po tayo na kayo. Makupo ulit tayo sa ating pagbibigayan. Let's read 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Verse 6, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity,
For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. O Lord, Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, higit Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, nung binilang niyo, Lord, sa amin ang bigay. In the first place, Panginoon, hindi sa amin, Panginoon, ang mga bagay na ibinibigay namin. But napakadakila niyo, Lord, na ibinigay niyo sa amin ng pagkakataon. Help us, Lord, na maging good steward, Panginoon, hindi lang ng pera. Ganun din yung time and aming talent, Panginoon, na binibigay sa inyong harapan, Lord. Hindi namin gusto, Lord, na dumating sa time, Lord, na maging legalistic kami. Because, Panginoon, yung magbibigay kami, Lord, dahil ito po ay makakaluhati sa inyo, Lord. Hindi kami magbibigay dahil may pangangailangan kami, Lord. But we want to give you, Lord, sabi nga ng verse na cheerfully, Lord. Tulungan niyo po, Panginoon, itama ang puso ng bawat isa. Magamit po ito, Panginoon, sa i-advance ng iyong kingdom. And still waiting, Panginoon, sa mga promises to come, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, kami, Lord, hindi lang, Panginoon, yung mga pera na bibigyan namin. Ang mga tao, Panginoon, ang iyong ginamit, Panginoon. Ang dakilang gusto lang namin, Lord, ay malulhati, Lord, mag-glorify ang iyong pangalan. Kaya po, Panginoon, mag-bless sa bawat isa. Everything is sufficient, Panginoon. Umaapaw ang iyong blessing, Panginoon, sa amin. At kaya salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na dumako ulit kami sa pagbibigay naman. Sa iyo po ang purit pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay Muslim lahat. Tayo po tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name.
grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful great, all sufficient for me. Broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Magsipot po lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa po sa aking mga nakakahiligan ang manood either ng movies or TV series. At isa po sa mga pamilyar na movie series sa panahon natin ngayon ay ang Spider-Man No Way Home. Marami ang inabangan ito. Bumili ng tickets ng maaga. Samantalang ang iba ay napanood na ito sa bus. Di kaya ay napanood ng putol-putol sa TikTok. Bago pa man ito maging showing sa maraming mga sinihan dito sa ating bansa. Ganon kagagaling mamirata ng mga pelikula ang mga Pilipino. Itong movie po na ito ay parte ng isang movie series na superhero films na nakapaloob o nasa ilalim ng kung tawagin ay MCU or Marvel Cinematic Universe. Kasama riyan sa movie series na yan ang Iron Man, Captain America, si Thor, at lalong-lalo na po yung sikat na Avengers series, kung saan magkakasama sa isang palabas itong mga superheroes na ito. Sa mga nanonood ng Marvel series, ang isa sa mga inaabangan ng mga fans kapag po natapos na ang mismong palabas ay ang kung tawagi after credits or yung post credits scene. Ito po yung pagkatapos mismo ng palabas, lalabas na yung mga credits, lalabas yung mga pangalan, bababa yung mga pangalan, at pagtapos po ng ilang sandali ay titigil, magbabago, mag-shift, at magkakaroon ng isang maikling eksena kung saan magbibigay ito ng hint o di kaya ng clue sa kung ano yung mangyayari sa next series ng Marvel or ng MCU. Sa ganung paraan ay mas lalo mo ngayon na aabangan ano kaya, mukhang maganda yung mangyayari sa next movie series na ito. Alam po iyan ng mga Marvel fans. Kung nasa sinihan sila nanonood ay hindi muna sila magtatayuan. Bakit? Kasi nga dahil kahit tapos na ang palabas, alam nila, inaasahan nila na yes, lalabas saglit ang pangalan pero titigil ito panandalian tapos lalabas ang post-credit or after-credits scene. Ngayon po ay tutungo tayo sa isang series ng pag-aaral ng isa sa mga mahabang libro ng Bagong Tipan. Ito po ay ang Aklat ng Mga Gawa o yung Book of Acts. Ito ay naglalaman ng series na mga ginawa ng mga apostol kasama na ang mga unang mananampalataya na parte ng iglesia. Pero itong unang parte ng book na ito po yung unang parte ng Book of Acts, ay isa siyang para siyang isang post-credit scene. Para siyang isang after credits ng isang pelikula.
Sa paanong paraan? Natapos na po yung gospel? Natapos na ang Matthew, Mark, Luke, and John? Natapos na yung earthly ministry ng Panginoong Jesucristo. Kasama na dyan yung kanyang pagsasakatuparan sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. So ngayon po, ang tanong ng mga disipulo sa parting ito, ang tanong ng mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo na para silang fans ng isang pelikula na ang kanilang tanong, ano na? Ano na ang mangyayari? Ano na ang kasunod? Ngayon po ay sama-sama nating pag-aralan, lakbayin po natin itong aklat ng mga gawa, itong Book of Acts. And without further ado, umpisa na po natin, tayo'y tumayo, basahin po natin ang ating mga talata sa Book of Acts, chapter 1, verses 1 hanggang verse number 5. Acts chapter 1, verses 1 to 5, basahin ko po, sundan nyo na lamang po ako. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he shewed himself alive after his passion, by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Pag-aralan po natin a journey through the book of Acts to do and teach. Tayo po'y sumaglit na manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una, sa pagkakataon na kami po ay makapagtipon-tipon upang sambahin ka sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. O Diyos, sa mga oras po na ito, kami po'y mag-aaral ng iyong mga salita. Iyo po kaming gabayan, ikaw ang siyang magpuno, magkaloob, Panginoon, sa amin ng karunungan. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa aming mga puso. Ikaw po ang siyang magturo. Gamitin mo lamang, Panginoon, ang iyong lingkod bilang tagapahayag ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayong gabing ito. Ikaw ang maitaas at maluwalhati sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Maaari na po kayong magsiupo. So ito po, Book of Acts ay isang mahabang, katulad nga po ng sabi ko kanina, ay isa sa mga mahabang libro ng New Testament or ng Bagong Tipan. Actually, ito po ay second to the longest book in the New Testament. At ang first longest book po ng New Testament ay walang iba kundi ang Book of Luke, ang aklat ni Lucas. Ito pong Book of Acts ay mahabang libro. It is 28 long chapters. Long po talaga dahil bawat chapter nito ay usually more than 20 verses. Kung tama pagkakalala ko, yung chapter 6 lamang ang less than 20, but the rest of the chapters na meron po ang Book of Acts ay more than 20 verses. So dahil nga po mahaba ang book na ito, marami tayong mga issues na madadaanan. Marami tayong mga ididil. Marami tayong mga pag-aaralan. Na higit sa malamang po, katulad nga, minsan pag-uusap namin, kahit kanina, nakabiroan kami ni Brother Paul, na hanggang kailan kaya matatapos itong Book of Acts kung sinimulan natin to. Sabi ko siguro, mga 2026. Dahil, syempre, kailangan nating himay-himayin, makita natin,
Hindi ko po alam gaano katagal natin naabutin na pag-aralan, pero unti-untiin po natin at tignan natin kung ano yung mga bagay na maituturo po sa atin ng Panginoon. Though historical ang approach ng Book of Acts, marami tayong mga madadaanan din ng mga theological issues. May mga itong ilang mga theological issues na pwede nating madaanan dito sa Book of Acts ay merong malaking posibilidad na magkaroon tayo ng magkakaibang pananaw. Lalo po kung kayo din naman ay nag-aaral sa inyong, kumbaga nag-aaral kayo ng personal ng salita ng Diyos. But still, magkakaroon po tayo along the way ng differences, magkakaroon tayo ng mga pagkakaiba sa pananaw, magkakaroon tayo ng pagkakaiba sa view sa ilang mga bagay pag pinag-aralan natin ito, particularly sa ecclesiology or yung pag-aaral ng study of church or mga something about sa iglesia. Marahil ay magkaroon tayo ng ilang mga pagkakaiba-iba sa pananaw na pinangahawakan na based na rin. Sabi ko nga sa pag-aaral natin, still, nais ko po tayong paalalahanan na ang ating unity, ang ating pagkakaisa bilang mga mananampalataya ay nakatungtong sa katotohanan ng Ebanghelyo. So ngayon po, pag-aralan natin, una yung role na ginagampanan, yung tungkulin na ginagampanan ng Book of Acts. Ano yung role na ginagampanan nitong librong ito? Bakit mahalaga na makita natin yung mga katotohanan na meron dito? Bakit mahalaga na pag-aralan natin siya? Mahalaga po, napakahalaga ng papel, napakahalaga ng role o ng tungkulin na ginagampanan ng Book of Acts. Why? Isipin nyo na lamang po kung halimbawa ay wala ang Book of Acts. Pagkatapos ng Gospel books, Matthew, Mark, Luke, John. Tapos pagkatapos ay natapos 'yun, 'di ba? Ang dulo nun namatay ang Panginoong Jesucristo. Pagtapos nabuhay siya muli, merong katulad sa Book of Luke, merong konting hint na ang Panginoong Jesucristo ay muling ay umakyat na doon sa langit. Particularly iba ring mga books nagbigay din ng ilang mga bagay patungkol doon. So iyon yung katapusan. Then kung wala ang Book of Acts, ang biglang kasunod na ay ang Book of Romans. Tama? Kung wala ang Book of Acts. So ang mangyayari, ang kasunod na yon ay si Apostol Pablo, nagpakilalang Apostol Pablo na sumulat sa mga mananampalataya sa Rome. At mga mananampalataya sa iba't ibang mga Gentile churches. Sa iba't ibang mga iglesia ng mga Hentil, ng mga hindi Hudyo. So, magkakaroon ng tanong, teka, sino si Apostle Paul? Bakit biglang merong Pablo na pumasok sa istorya? Teka, bakit may mga Hentil na mga mananampalataya? Hindi ba't ang Israel ang siyang piniling bayan at nasa mga Hudyo ang pamamahagi ng Ebanghelyo o pamamahagi ng patungkol sa kaharian ng Diyos? Marahil yun ang posibleng maging tanong kung bigla na lamang na from the gospel books ay pumasok bigla si Apostol Pablo sa Book of Romans. At marami pang mga bagay na magiging malabo kung sakaling wala ang Book of Acts, ang aklat ng mga gawa. So yung Book of Acts po ay nagsisilbing bridge. Ito'y nagsisilbing isang tulay na kung paanong kumalat ang Ebanghelyo mula sa Jerusalem patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. So ito po yung bridge na mula doon sa Jerusalem, kung paanong nangaral ang Panginoong Jesucristo sa palibot ng Jerusalem, at itong Book of Acts, kung paanong nangyari na kumalat ang salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ito rin pong libro na ito ay naglalaman ng napakaraming basihan, basis, napakaraming pattern ng kung paano nga ba isinasagawa
ng mga unang mananampalataya ang maraming bagay patungkol sa simbahan. So makikita po natin dito sa Book of Acts, paano ba namuhay ang mga unang mga mananampalataya? Paano ba nila ginagawa ang kanilang pagsamba? Paano ba nila ginagawa ang sabihin natin, ang kutawagin natin ay prayer meeting? Paano ba nila sila nagko-conduct ng ganong mga bagay? So narito yung mga basis, narito yung mga basihan, narito yung pattern. At ilan na dyan kung paano sila, tulad nga po ang sabi ko, kung paano sila nangaral ng salita ng Diyos, kung paano ang pamamahagi nila ng ebanghelyo, kung paano sila nag-conduct ng Bible studies, ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos, paano yung kanilang prayer meeting, paano sila nag-conduct ng Lord's Supper, at marami pang ibang bagay na patungkol, katulad nga na nabanggit ko kanina, yung ecclesiology, yung pag-aaral patungkol sa iglesia, sa simbahan, o patungkol sa church, study of church. Since, sabi ko nga po kanina, hindi theological ang approach ng Book of Acts, ay maaring wala yung mga technicalities. Pagdating yung mga bagay na nai-open, pagdating sa mga epistles, posible. Pagdating sa ilang mga bagay sa ecclesiology, pero makikita natin ang mga paano isinasagawa. Now, let's move sa authorship ng Book of Acts. Sino nga ba ang may akda? Sino ang sumulat nito pong librong ito? Nitong Book of Acts. Puntahan po natin sa verse number 1. Verse number 1. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa verse number 1 ng Acts chapter 1 verse 1, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. So sinasabi po rito na yung sumulat o yung may akda ng Book of Acts ay meron daw na former treatise. Yun yung nabanggit doon sa unang part. The former treatise have I made, ang sabi ng sumulat. So yung sumulat daw ay meron siyang former treatise, or yung pagkagamit sa ESV ay former book. Merong naunang libro siya na sinulat, na naiakda. So ngayon, kailangan nating tumingin sa mga naunang mga libro at looking at the gospel books. Kung i-check po natin ang gospel books, sa Matthew, Mark, Luke, and John, merong nag-iisang book kung saan po matatagpuan ang same name na Theophilus na binanggit sa verse number 1. At walang iba po yan kundi sa book ni Luke. So puntahan po natin sa Luke chapter 1 verse number 3. Luke chapter 1 verse number 3. Ang sabi po rito, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things, from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. So, makikita natin po sa internal evidence na si Luke ang siyang sumulat o may akda ng Book of Luke, ay it follows na siya rin ang sumulat ng Book of Acts. Dahil siya ang sumulat kay Theophilus, So, ito yung pinipertain niya sa Acts chapter 1 verse 1 na the former treatise, the former book, yung naunang libro. Yung naunang libro na sinulat ko. So, ang sinulat niya ay yung Book of Luke. So, kumbaga ay conclusion nito, ang sumulat ng Acts internally, sa internal evidence, ang sumulat ng Acts ay walang iba kundi si Luke. While sa external evidence naman po, ay makikita natin traditionally speaking, ang mga church fathers, sa pag-aaral po natin ng Book of Acts, mababanggit ko rin po ang ilang mga church fathers. Ay ilang mga church fathers po na nag-verify na si Luke nga ang siyang sumulat ng Book of Acts, ay mga katulad ni Irenaeus, sila Clement of Alexandria, si Tertullian, Origen, Eusebius, and Jerome. At iba pang mga church fathers. Now,
lahat sila po ay nagkakaisa na ang sumulat ng Book of Acts ay si Luke nga. Now, sino ba itong mga church fathers na ito? Sino sila? Ano yung role na ginagampanan nila? Yung mga church fathers po na kung tawagin natin, sabi ko nga, tandaan nyo yan kasi magiging familiar tayo. Mababanggit natin sila dahil may mga role din silang ginagampanan sa first, second, and third century ng iglesia. So itong mga church fathers na ito ay sila po yung mga disipulo ng mga apostol. Ang ilan sa kanila ay direktang naturuan o nagabayan ng mga apostol. Marami itong mga church fathers, kung tawagin sila, kaya binanggit sila o tinatawag sila mga church fathers dahil sila nga yung mga naunang mga theologians during the first, second, and third century, and even later on pa, nung iba, mga 4th century, pero usually mga church fathers ay nasa ganoong panahon. So, malaki yung role na ginagampanan nila dahil nga mas malapit sila sa mga disipulo ng Panginoon, sa mga apostol. Ang ilan nga sa kanila, sabi ko nga kanina, ay direkta o naturuan o nagabayan ng ilang mga apostol. Kaya, kumbaga, katulad nito, na kung na-verify nila, kung sinasabi nila, yes, si Luke nga ang sumulat ng Book of Acts at nagkakaisa sila doon, ay ibig sabihin, firm na totoo nga na si Luke ang sumulat ng Book of Acts. And also, may mga sulat din or epistles na ginawa itong mga church fathers. Meron din po sila. Meron din silang mga writings na sinulat. Pero hindi ito nakasama sa canon of scriptures. Yung canon po ay ito yung mga pinagsama-sama na. Ito yung mga na-verify na kasama nga talaga sa salita ng Diyos. When we say canon of the scriptures, so pinag-aralan po yan ng mga naunang mga theologians, hindi natin pag-aaralan sa ngayon, na pinag-aralan niya ng mga naunang mga theologians, na itong 66 books na meron tayo, ay ito lamang ang verified na kasama sa canon of the scriptures. Ito lamang ang kasama sa salita ng Diyos. Though hindi sinasabi na ang lahat ng mga paniniwala ng church fathers ay tama, hindi po lahat. Hindi lahat. Marami rin silang mga errors, marami rin silang mga mali or mga erroneous na mga katuruan. Dahil progressive kasi yung revelation ng knowledge and all throughout history. May mga pagkakataon na nung panahon ng ilang mga church fathers, hindi nila masyado napag-aralan yung ganitong parte. Siguro nagbigay sila ng focus sa ilang mga bagay, pero medyo napabayaan nila ang ilang mga bagay. Kaya sa ilan, kung magbabasa po kayo, kung mag-aaral kayo ng salita ng Diyos, makakabasa rin kayo ng mga sulat ng mga church fathers, posible na makakita kayo na ng ilan sa mga sinulat nila ay may mga errors. Ano po? And now, sa verse 1, balik po tayo. Verse 1 ng Acts chapter 1. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Now, merong panibagong tanong tayo rito. Sino ba si Theophilus? Sino si Theophilo? Una, wala po tayong idea, maging sa history man, kung sino nga ba itong si Theophilus. Kung sino nga ba siya mismo. Ang tanging alam lamang po natin ay siya yung recipient, siya yung pinagsulatan, siya yung tumanggap nitong sulat na ginawa ni Luke. O para sa kanya, sinulat ni Luke ang Book of Luke and even yung Book of Acts. Now, meron pong iba't ibang mga views, kung sino nga ba itong si Theophilus. Yung una po na view natin dito, the word Theophilus ay binubuo po ng Greek words na theos and phileo. Yung theos means God, while yung phileo naman po means love
Kaya yung meaning po ng name na Theophilus ay lover of God. Umiibig sa Diyos. So there's this view. Merong pananaw na yung Theophilus ay hindi tumutukoy sa partikular na tao, hindi siya specific na tao, hindi siya pangalan ng tao, kundi ito'y sinusulatan ni Luke yung mga mananampalataya na umiibig sa Diyos. Lovers of God. And the second view is, which I think ay ito yung mas tama na view, ay siya ay isang partikular na tao, ang Theophilus ay partikular na pangalan, at itong Theophilus ay isang Romano, dahil the very name na Theophilus ay isang Roman name. And siya po ay isang official. Meron siyang posisyon. Siya ay nasa katayuan. Siya ay isang prominenteng tao. Why? Balikan po natin, nasa Luke chapter 1 verse number 3. Balikan po natin yun doon. Sabi ng Luke chapter 1 verse number 3. Makikita natin doon sa verse na yon. Sa verse na yan, diyan sa may pinakadulo na. To write unto thee in order, most excellent Theophilus. Most excellent Theophilus. So yung pong term na yan na most excellent ay ginagamit lamang nung panahon nila sa mga taong nasa posisyon, particularly sa mga Roman officials. So, ito po, tingin ko nga, ay yung pinakatamang pananaw dito sa part na ito na si Theophilus ay isang partikular na tao na sinulatan ni Luke. At siya ay merong posisyon. Siya ay merong nasa katayuan o isang prominenteng tao. Going back sa verse number 1 ng Acts chapter 1, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. So, ang sinasabi po rito ni Luke ay yung first volume o yung first part ng sinulat niya. Dalawa po kasi itong volume na to na sinulat niya. Yun nga, yung first volume, yung Book of Luke, and the second volume ay yung Book of Acts. So, ang sabi niya rito, ito raw na first volume, yung una, the former treatise, the first book na kanyang sinulat, sabi niya, ito'y patungkol sa mga ginawa ni Kristo. Ito'y patungkol sa mga itinuro niya to do of all that Jesus began both to do and teach. Now, ano po yung mga katotohanan na makikita natin dito? Una, kailangan po natin na i-establish na si Luke ay isang physician. Isa siyang doktor o isa siyang manggagamot sa kanilang panahon. Kung titignan po natin sa Colossians chapter 4, verse number 14. Colossians chapter 4, verse number 14. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Luke, the beloved physician. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. So, ito pong si Luke, ang sabi ng salita ng Diyos ay isang doktor. Ngunit hindi lamang siya isang doktor, siya rin ay isang historian o sumusulat ng history. Actually po ay even nag-check pa ako ng mga patungkol sa mga sulat ng mga church fathers ng mga patungkol kay Luke, magiging mahaba nga lang po kung titignan natin. Pero according sa mga pag-aaral, yung pagiging historian ni Luke ay siya isang skilled na historian. Hindi lamang siya basta-basta na historian, kundi highly skilled siya sa larangan ng pagiging historian. Why? According po dun sa book ni Lee Strobel, na a case for Christ. Yung sabi niya doon, the general consensus of both liberal and conservative scholars is that Luke is very accurate as a historian.
Sobrang accurate niya pagdating sa history. May mga part na naisulat siya na along the way sa pag-aaral ng theology, nakita nila na sa panahon nga nila accurate. Talagang meron niyang ganitong tao, meron niyang ganitong kaganapan na nangyayari. So paano nila yung nasabi? Dahil nga sa mga archaeological discoveries, yung mga nahuhukay, yung mga nadidiscover ng mga kaalaman, patungkol sa mga bagay nung panahon ni Luke ay nagtutugma sa mga sulat niya. Now, nung isinusulat po ni Luke, both yung Book of Acts and Book of Luke, sinusulat niya ito as a historian. As a historian na nagsasaysay ng mga bagay na kanyang mga nakalap. And according to the theologians, according po sa mga theologians, may mga pagkakataon na si Luke ay parang isang some kind of news reporter, parang ganon, or yung parang nag-i-interview siya ng iba't ibang mga tao, at doon naka-base yung mga report na kanilang gagawin o ilalagay sa balita. Kung naaalala nyo po, nung preaching ko nung December, tungkol kay Mary, sa Luke chapter 1, nabanggit ko na isa sa mga view kung paano na isulat ni Luke itong part na ito sa Luke chapter 1 ay dahil merong view na nakausap niya directly si Mary. Kasi nga naman, para nga naman accurately masulat mo yung mismong mga sinabi ni Mary ay merong ganong view na nakausap niya directly si Mary. Na, probably para katulad nga na-interview niya, nakausap niya si Mary. And naalala nyo, yung setting nun, nasa loob sila ng, yun pa, di ba? Ang setting kasi nun, nasa loob sila ng bahay. Kung maalala po ninyo, yung story na yun ni Mary sa Luke chapter 1. Nasa loob sila ng bahay ni Elizabeth at ni Zacarias. Di ba? So, hindi yun something na pwede niya lang gawin ng siya lang. So, meron niyang view, which I think ay pinakamalapit, ayun nga, na nakausap niya directly si Mary para makuha niya yung mga mismong sinabi ni Maria. Kasi mahirap naman po kung sa mga marites niya lamang narinig yung mga, o di kaya nakuha yung mga sinabi ni Maria. And so, dun niya isinaysay yung mga bagay na nangyari at kanyang sinabi. And so, ang ginawa ni Luke, itong mga nakalap niya, ito yung ginawa niyang liham or report kay Theophilus. Report kay Theophilus. And dun po sa last part ng Luke chapter 1, verse number 1, of all that Jesus began both to do and teach. Of all that Jesus began both to do and teach. Sa end po ni Luke, ang sinusulat niya ay isang historical report or isang defense na isinulat para sa mga Roman officials, para kay Theophilus, para sa mga Roman officials. Makita ninyo, ang naisin, meron isang view na ang naisin ni Luke ay makita ng mga Roman officials na ito ang mga mananampalataya. Hindi kami mga kumbaga mga nakakatakot na mga tao katulad kung paano ito binuview ng iba. Hindi mga nagkokos ng gulo ang mga mananampalataya. It is some kind of a defense ni Luke. Kaya niya ito isinulat sa mga Roman officials na katulad ni Theophilus para malaman nila, makilala nila ano nga ba ang Kristyanismo. So sa end po ni Luke, ang sinusulat niya ay history. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang mga sinusulat niya ay his story. Ang kwento ng Diyos. Yes, ginagampanan niya lamang yung kanyang role bilang isang historian. Ginagampanan niya yon, ang sinusulat niya ay history. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang sinusulat ay parte ng salita ng Diyos.
At maging sa pag-aaral po natin, di ba, ng inspiration of the Scripture, even si Apostle Paul ay nag-testify na yung mga isinusulat ni Luke ay mga salita ng Diyos. It is the Scripture. Nung kinote niya minsan si Luke, ang sabi niya, it is the Scripture. Ito'y salita ng Diyos. So marahil ang buong nasa isip lamang ni Luke ay dalawang mahabang papyrus scrolls. Yung papyrus po ay ito yung mga papel na ginagamit nila sa panahon nila. No, mahaba ito, mahaba na mga papel na sinend niya either as defense or report kay Theophilus, and yet, ang lahat ng ito palay na isulat ayon sa paggabay ng banal na spirito na siyang pinakabida sa buong Book of Acts. Makikita natin, pag nakita po natin sa pag-aaral natin, kapag nag-progress na po tayo sa pag-aaral ng Book of Acts, yes, makikita nyo po sa Biblia ninyo, ang pangalan po ng book, ang title ng book, Acts of the Apostles. Pero according nga, sabi ni John MacArthur, mas maganda kung pinangalan ito o binigyan ito ng titulo na Acts of the Holy Spirit. Bakit? Dahil more than 50 times na nabanggit sa buong Book of Acts ang either word na Holy Spirit or Spirit. More than 50 times na nabanggit ang banal na Spirito sa librong ito. Bakit? Dahil ang lahat ng mga paggawa dito, lahat ng mga makikita natin na mga accomplishments or yung mga nagawa ng mga unang mga mananampalataya ay hindi lamang dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa paggabay ng banal na Spirito. And so, sabi nga ni John MacArthur, it should have been titled as Acts of the Holy Spirit through the Apostles, sa pamamagitan ng mga apostol. Acts chapter 1 verse 1, balikan po ulit natin. Of all that Jesus began both to do and teach. Ang isa pa pong katotohanan na makikita natin dito ay yung observation ni Luke. Ano po yung kanyang na-observe? Na yung mga bagay na itinuro ng Panginoong Jesucristo ay siya ring mga bagay na kanyang ipinamuhay. Perpektong ipinamuhay ni Kristo ang mga katotohanan na kanyang itinuturo. So hindi niya lamang ito tinuro, ito'y kanyang ginawa both to do and teach. At alam niyo po ba, itong perpektong pamumuhay ni Kristo, pag pinag-aralan po natin yung righteousness ni Christ, yung kanyang perpektong pamumuhay, kung paano niyang finulfill perfectly ang law, ang scripture. Ito pong perpektong pamumuhay ni Kristo, yung kanyang perpektong pagsunod at pagganap sa kalooban at kautusan ng Ama, diyan po nakabase yung perpektong katuwiran ni Kristo na kanyang ibinihis sa mga mananampalataya. Yes, alam po natin na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin, right? Alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Pero meron din pong isang napakagandang katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay lumakad, namuhay at sumunod para sa atin, para sa ating kaligtasan. Perfectly. Perpekto niyang sinunod ang mga kautusan. Perpekto niyang sinunod ang kalooban ng Ama. Yung kanyang 33 years na kanyang ipinamuhay, na siyang mga isinulat sa book of gospel books, kung paano niyang perpektong finulfill ang salita ng Diyos. Yung po yung perfect righteousness, perpektong katuwiran na ibinihis sa mga mananampalataya. So hindi lamang siya namatay para sa atin, ang Panginoong Jesucristo rin po ay namuhay para sa atin, para sa ating kaligtasan. At yung ginawa po na example na yon ni Kristo, both to do and teach, ay dapat lang po nating sundan at tularan. Yung pong
example na yon. Yan yung ating responsibilidad bilang mga mananampalataya. Yan po yung ating responsibilidad. Una, yung mag-aral ng salita ng Diyos, lumago at magpakalalim sa kaalaman. Kilalanin natin kung paanong namuhay din naman ang Panginoong Hesukristo para makita natin kung paano yung mga bagay na dapat nating ipamuhay. Ituro at ipamahagi ang katotohanan ng Ebanghelyo at hindi lamang po mag-aral at ituro, kundi ipamuhay. Ang mga katotohanang natutunan, huwag hayaan nitong manatili sa isip, sa utak lamang natin, manatili ito na kaalaman lamang na magpapalobo ng ating mga ulo. Opo, posible po. Posible po na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at lumulobo lamang ang ating mga ulo na pwede ito mag-cause ng pride sa atin. Merong danger. May ganun pong danger. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Pero ito po ang alam ko. Tayo bilang mga mananampalataya ay meron po tayong mga relatives, mga malapit sa ating puso, na ating mga kaibigan, ating mga kamag-anak, mga office mates or katrabaho, na gusto rin natin sila nakahabagan ng Diyos, na sila'y kanyang iligtas at sila'y makakilala sa Panginoong Hesukristo. At natural lamang po yun dahil ang isang totoong mananampalataya ay mayroong puso para sa kaluluwa. May puso para sa kaligtasan ng iba. Napaagad na po ng sinabi ng Titus chapter 2, verses 7, 8, and verse 10. Titus chapter 2, verses 7, 8, and 10. Sabi po ng salita ng Diyos, "In all things, shewing thyself a pattern of good works, in doctrine, shewing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech, that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you." Verse number 10, "Not purloining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things." Ang ganda po ng sinabi sa Tagalog, kaya nyo po akong basahin. Sa Filipino Standard Version, sabi po, "Sa lahat ng bagay ay maging halimbawa ka ng kabutihan. Maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Angkop na salita ang dapat mong gamitin." Paano tayong magiging kagalang-galang, magiging tapat sa ating pagtuturo? Siyempre dapat, una, nagmumula yan sa ating kaalaman sa Ebanghelyo. Yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. At the same time, merong integrity kung paano natin ipine-present ang salita ng Diyos. Angkop na salita ang dapat mong gamitin upang hindi mapintasan ang itinuturo mo. Dahil posible po yun. Na dahil sa pinapakita nating buhay ay magkaroon ng bahid ng kapintasan ang ating itinuturo. Mananatili pong totoo ang salita ng Diyos. Mananatiling totoo ang Ebanghelyo. Pero posible po na magkaroon o batuhan ito ng kapintasan. Bakit? Dahil sa buhay na ating ipinakikita. Sa gayoy, mapapahiya ang mga kumakalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Verse number 10, "Sa halip, ipakita nilang mapagkakatiwalaan sila sa lahat ng pagkakataon upang" sabi po ng salita ng Diyos, "upang maipakita nila sa kanilang ginagawa na kaakit-akit ang turo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas." Yung pong responsibilidad natin bilang mga mananampalataya na ipamahagi, ituro ang Ebanghelyo sa ibang mga tao. Maging sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, katrabaho natin, kaeskwela.
Responsibilidad natin yon, tama. Pero responsibilidad din po natin na hindi maihiwalay ang katotohanan na magkaroon tayo ng buhay na lumalakad ayon sa kabanalan at katuwiran ni Kristo. Yun pong halimbawa na ginawa o yung na-observe ni Luke. Na-observe ni Luke sa Panginoong Hesukristo na yung kanyang mga itinuro ay siya rin kanyang mga ginawa. Both to do and teach. Parehas yun na mahalaga. Hindi lamang natin responsibilidad na mag-aral ng salita ng Diyos, hindi lamang natin responsibilidad na ituro ito sa iba, responsibilidad din po natin bilang mga mananampalataya alinsunod sa halimbawa na ginawa ng Panginoong Kristo na ipamuhay. Tayo sa tulong at biyaya ng Diyos ay lumakad sa kabanalan at katuwiran ni Kristo. Parehas po yun na mahalaga. Yung kaalaman sa katotohanan ng Ebanghelyo at yung paglakad sa kabanalan. Hindi po natin kailangang ipilit sa iba na makita nila na, uy, tignan nyo, gagawa ako ng mabuting gawa. Hindi natin kailangang ipilit yun na, tignan nyo po ako, gagawa ako ng mabuti, gagawa ako ng good works, lalakad ako sa kabanalan, tignan niyo ako. No. Ang sabi po ng Biblia sa Matthew chapter 5, verse number 16. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Habang nakaasa po tayo sa paggawa ng Panginoon sa buhay natin, ay hayaan natin na magliwanag ang ilaw natin bilang isang mga mananampalataya. Sa pamagitan po ng paggawa ng mabuti, sa pamagitan ng paglakad sa kabanalan, sa pamagitan ng paglakad ayon sa katuwiran ni Kristo. Hindi po yan walang kabuluhan. Dahil imposible na hindi nila makita yung ilaw natin kapag ito'y nagliliwanag bilang mga mananampalataya. Sa isang madilim na paligid lang pagbukas ka ng maliit na ilaw, imposible na hindi mo yun makita. Gayun din po ang ilaw natin bilang mga mananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po tayo mismo yung gamitin ng Panginoon para magpahayag sa kanila, ay pwede pong gamitin ng Panginoon na instrumento ang ating mga buhay. Kung paano tayong binabago ng Panginoon, yung ating mga buhay, kung paano tayong lumalakad sa kabanalan ni Kristo at katuwiran ni Kristo. Hindi man ikaw yung makapagbahagi mismo sa kanila. Pero sabi ko nga kanina, imposibleng hindi nila makita yung liwanag natin bilang mga mananampalataya. Kung tunay nga itong nagliliwanag sa mundo ng kadiliman, sa mundo ng mga makasalanan. Nawa po ay katulad ng kung paano ang Panginoong Kristo, ang kanyang halimbawa, both to do and teach. Ito yung na-observe ni Luke. Ay gayon din naman po tayo bilang mga mananampalataya na wag lamang manatili sa ating isip, sa ating utak, yung mga kaalaman na ating inaaral, ito'y ating ibahagi at higit sa lahat, ito po ay ating ipamuhay. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan ng iyong mga salita. O Diyos, salamat po sa aming tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na hindi lamang po siya namatay para sa amin, kundi maging siya rin ay nabuhay perfectly. Lumakad ng may katuwiran, ng may kabanalan, upang ibihis sa aming mga mananampalataya ang perpektong katuwiran na yon ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. O Diyos, bilang mga mananampalataya na binihisan mo ng perpektong katuwiran ni Kristo,
O Diyos, tulungan mo po kami na lumakad ayon sa katuwiran na ito. Lord, kung magre-rely po kami sa aming mga sarili, hindi po namin kaya. Kailangan po namin, Panginoon, ng biyaya mo. Kaya Panginoon, dumadalangin po kami sa iyo, Lord, na tulungan mo po kami. Gabayan mo kami, Panginoon, na sa araw-araw ng aming paikibaka, sa mga suliranin ng buhay, sa anumang kasalanan na pwede namin kaharapin sa araw-araw, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Nasa kabila ng lahat ng iyon, ay gawin po namin kung ano yung mga bagay na matuwid at banal sa harapan mo, Diyos. Lord, tulungan mo po kami na aming mga buhay ay maging buhay na handog para sa iyo. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa araw-araw, sa paglabas namin sa apat na sulok ng simbahan, sa aming pagharap, sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming mga kaeskwela, sa aming mga katrabaho. O Diyos, tulungan mo po kami na makita ang liwanag mo at i-reflect namin, Lord, yung liwanag na ito habang kami lumalakad sa kabanalan at katuwiran mo. Purihin ka, O Diyos. Lahat ng ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo po tumayo at ipong awitin ang ating pangwakas na awit. At tayo po yung mawit. Awitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life on atonement for sin, and opened the light gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But pure and light and wait till we our wonder, our Prince, Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Again, mga kapatid, nais ko kayong hamunin at encourage na patuloy nating pagbulay-bulayan ang mga katotohanan ng Panginoon na ating napag-aralan sa buong araw sa ating Sunday School, ang katotohanan na nakatahan sa atin ng Banal na Espiritu at tayo inuutusan na mapuspos ng Banal na Espiritu. Kaya ng umaga sa ating worship service na tayo nga ay alipin na ng Panginoon. At dapat ito ay makita sa paraan natin ng pamumuhay. And ngayong gabi, isa sa mga napakahalagang punto, hindi lang basta do, but teach. Hindi lang basta teach. Kasama dapat yung do. At nawa tayo ay patuloy na masumpungan ng Panginoon na nagtatapat sa mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon. At itong buong linggo na ito na ating kinakaharap, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero alam natin na ang ating Diyos na soberano ang siyang may hawak sa atin. Panalangin natin ang bawat isa, patiliin nating pagmahalin ng isa't isa at kung papaano mong paraan ay patuloy tayong maglingkuran sa isa't isa. At nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ang ating gawin natin para sa Kanyang kapurihan
at patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po. Ingat po tayo sa pag-uwi. Hiling ko po ang inyong panalangin para po sa panganganak ni Sister Jonah. Mamaya hong madaling araw or early 5 a.m. nasa ospital na kami at nakisama ko sa panalangin yung safe delivery po ng aming baby. God bless po. We are dismissed.